Очевидно, Росія старається завдати болю Україні і удари більш наглі. Це чітка ознака, що Путін випробовує світ, чи приймуть вони це, чи змиряться. Muling ubigting ang tensyon sa digmaan ng Russia at Ukraine matapos maglunsad ang Moscow ng pinakamalaking drone at missile attack ngayong weekend. Nasunog ang pangunahing gusali ng pamahalaan sa sentro ng Kyiv matapos tamaan ng Russian drone strike ayon sa mga ulat ng Ukrainian officials. 4 ang nasawi, kabilang ang isang sanggol at mahigit 20 naman ang sugatan. Malawak din ang pinsala sa iba pang lungsod gaya ng Zaporizhia, Kryvyi, Odessa at maging sa Sumy at Chernihiv regions. Ayon kay Ukrainian Prime Minister Yulia Syrydenko, ito ang kauna-unahang pagkakataon na tinamaan ng Russia ang gusali ng pamahalaan ng Kyiv. Свериденко Юлія знаходиться тут, в будівлі уряду, де ворог вперше за час повномасштабної війни влучив у будівлю уряду в самому центрі міста Києва. Anya, malinaw din itong senyales na hindi handa ang Russia na itigil ang digmaan. Kaya muli rin itong nanawagan ng tulong sa mga kaalyado para higpitan ang sanksyon laban sa Russia. І все виглядало таким чином, що Росія не готова і не прагне миру, не готова до перемовин. Тому маємо заклик до наших партнерів. Допоможіть нам закрити небо, давайте підсилимо санкції проти Росії. Base sa datos ng Ukrainian Air Force, umabot sa 805 drones at 13 missiles ang pinakawala ng Russia, kung saan 751 drones ang nakuha ng Ukrainian Defense Force. Samantala, kasunod ng pag-atake ng Russia sa Kyiv, nakatakdang muling magtungo ang ilang European leaders sa Amerika para muling pag-usapan ang mas matinding sanksyon laban sa Russia. You know, certain European leaders are coming over to our country on Monday or Tuesday, and individually, and I think we're going to get that settled. I think we're going to get it settled. Posible ring mapag-usapan sa pulong ang pagpapataw ng karagdagang sanksyon sa Russia, bagay na sinang-ayunan ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Pong Mercado, UNTV News and Rescue, Winnipeg. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.